Mga ka-sports, dalawang Gilas lineup. Oo mga ka-sports, posibleng magkaroon ng dalawang malalakas na Team A at Team B ang Gilas Pilipinas sa mga darating na international tournaments kagaya ng SEA Games, FIBA World Cup, Jones Cup at iba pa. Isang game plan na siguradong magpapatibay at magpapalakas sa ating national team. Kung trip mo pong ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin natin ang Team A ng Gilas Pilipinas. Sa lineup na ito, binubuo ito ng mga tested at solid core player ng ating national team. Una mga ka-sports, si Kai Soto, ang ating 7'3" big man at future ng Gilas sa ilalim ng ring. Pangalawa si QMB, si Quintin Melora Brown, isa sa mga pinaka-consistent at napakalakas na stretch big ng bansa. Si KQ or Kevin Kiambao, UAAP, MVP at versatile forward na kayang maglaro inside at outside. Si Dwight Ramos, Mr. Consistent ng Gilas, scorer at depensa sa international stage. Jordan Heading, sharpshooter na may international experience. Justin Brownlee, ang naturalized player na tunay na pusong Pinoy. Ito ang posibleng maging main squad ng panglaban sa mga high-level tournaments tulad ng FIBA o SEA Games. Kung titignan mo mga ka-sports, kompleto po ito. May big man, wing scorer, shooters at leader sa loob ng court. Pero hindi lang yan nagtatapos dahil meron pa tayong Team B. Kung napakalakas ang Team A, mas exciting itong Team B dahil punong-puno rin ito ng firepower at explosiveness. Unahin natin sa tilistahan si Benny Boatwright o Jordan Clarkson. Depende sa kanilang availability, parehong elite scorer at game changer. May NBA caliber din. Pangalawa si Ange Kwame, naturalized center na kayang magkipagsabayan sa mga import. Pangatlo si Renz Abando, high flyer, depensa, tres at energy guy. Sumunod si Kobe Paras, athletic wing na may international experience din. Sumunod si SJ Belanghel, steady point guard mula Japan B-League. Next ay si Carl Tamayo, stretch big na kayang bumitaw sa labas at bumangga sa loob.
Ang Team B naman ang pwedeng gamitin sa ibang tournaments tulad ng Jones Cup, tune-up games at mga regional competitions. Kung sakaling hindi available ang isang lineup, andyan pa rin ang isa, kaya hindi mababawasan ang lakas ng Gilas. So ngayon mga ka-sports, bakit nga ba ginagawa ang ganitong setup? Simple lang, para sure win at may depth ang Gilas sa bawat laban. Para hindi tayo kapos sa players kapag may sabay-sabay na tournaments. Para lahat ng star players natin mapa KBL, V-League o PBA ay mabigyan ng chance maglaro para sa bayan. Dahil sa dami ng international tournaments kada taon, hindi sapat na isang lineup ang aasahan natin. Kailangan ng dalawang matibay na rooster para tuloy-tuloy ang momentum ng Gilas sa labas ng bansa. At heto pa ang isang napakalaking balita. Sumulat na raw ang SBP sa mga team ng ating mga Pinoy players sa KBL at Japan B-League upang i-request sila para sa upcoming international tournaments. Ibig sabihin may kondisyon na para masigurado ang availability ng ating mga stars abroad at para mas lalong maging solid ang programa. Team Cone at Tab Baldwin ang dalawang posibleng maging head coaches ng Team A at Team B. Dalawang basketball masterminds na may proven system kaya siguradong matibay ang magiging foundation ng parehong team. Kung matutuloy ang plano ng SBP ng dalawang Gilas team, mas maraming Pinoy players ang magkakaroon ng exposure. Mas mapapalakas natin ang chemistry ng national pool at mas magiging competitive tayo sa laban sa ibang bansa. Imagine mo dalawang elite lineup na pwedeng maglaro sa magkaibang torneo nang hindi mo mababa ang kalidad ng Gilas Pilipinas. Kung iyong naalala mga ka-sports, ang Australia ay napakadami ng mga set of players na kanilang pinapalaro sa mga international scene. Kaya mga ka-sports, comment mo po sa baba kung sino sa Team A o Team B ang mas malakas para sa'yo. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Gilas updates. Gilas Pilipinas, hindi lang isa, dalawa ang lineup. Ito ang bagong era ng ating basketball program. So paano? Ingat po kayo.